Masayang araw po, mga ka-PL. Na-ambush interview din po si Smugs ng mga press. Pero imbis na sagutin niya po ang katanungan sa kanya ng mga press, dinedma. Ha? Lumayas, parang ginawa po ni Boy Bangag. Ngumisi lang, tumawa lang. Paano sasagutin niya? Ang katanungan po sa kanya, tungkol po kay BP Sara. Apaka-bitter talaga ni Smugs. Pagdating kay BP Sara, noong nakaraan, inisnap niya. Ngayon, simpleng katanungan ng mga media o ng press, iniwan, hindi sinagot. O yan ba ugali ng isang First Lady? O ito ang video. Panuorin po natin kung paano po naging parang bastos po sa Smugs sa mga media, mga ka-PL. Okay? Pero bago ko simulan, magkikisuyo muna sa mga ka-DDS natin dyan na mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang para tuloy-tuloy po ang pagiging bitter ni Smugs. Bahala siya sa buhay niya. Manigas siya. O eto na ho ang video. Panoorin na po natin. Madam, your presence here is says a lot. Madam, thank you, please. Madam, thank you again. By Mr. Ambassador, go here. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Ma'am, nagkausap na po ba kayo ni BP Sara? Excuse me. O ayan. Parang walang narinig na nagtanong. Dire-diretso yung lakad. Kinausap yung katabi niya habang naglalakad. Parang binastos po yung mga press. Ha? Ano sa palagay ninyo, mga ka-PL? Binastos o talagang sadyang bastos? Maano ba naman yung sagutin niya? Napakasimple lang naman ng katanungan kung nag-uusap lang ba sila ni BP Sara. Di sagutin niya, huminto sa sandali. Ay, hindi. Kasi siguro busy si BP Inday Sara at kami naman ni Bonget busy rin. O kaya hindi pa kami nakakapag-usap sa ganon. O, simple lang naman, di ba? Pero bakit hindi niya magawang sagutin? Basta may BP Sara ang pangalan na mababanggit ng mga media. Ganyan na ba talaga sa kabiter? Sa pangalawang pangulo natin, mga ka-PL? At isa pang katanungan, tama ba na ganito ang pag-uugaling ipapakita niya sa media? Tulad ko, nakita ko, parang kabastusan po ang ginawa niya. Yung media, nagsusumiksik. Danas ko po ang ganito Yung maraming tao, pero pipilitin mong pumasok sa napakaliit na butas para lang makausap o ma-interview mo yung taong katulad niya. First Lady pa man din siya. Pero parang napahiya ho ang media. Hindi niya man lang binigyan ng kapirasong atensyon lang. Segundo lang naman siguro kung sasagutin niya yung tanong O, ganyan ba dapat ang pag-uugaling ipinapakita ng isang First Lady? Naturingang First Lady, mga ka-PL. Unang ginang anak ng anak ng kabastusan niya. Ha? Tanong ko sa inyo, kayo na po ang humusga kung tama ba ang naging pag-uugali niya. Hindi po katulad ni
First Lady Imelda Marcos, bata pa ho ako nun. No? Di hamak naman siguro na mas mabait ho sa kanya si First Lady Lisa Marcos. Ay, Lisa Marcos. Si First Lady Imelda Marcos. Ayan. Hindi ho katulad nito. Ang pait-pait niya po sa pangalawang Pangulo. Samantalang ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo pilit nilang ipinapakita, pilit nilang inaayos ang relasyon nilang dalawa na para sa atin, para sa akin, ito, opinion ko to parang may lamat na ho. Ewan ko lang po sa kanilang dalawa, hindi natin alam. No? Nagpapakita pa rin si Bangag at si BP Inday Sara sa media na okay ang relasyon nila. Pero ito, lantaran na. Hindi kaya, tanong lang, nagpa-plastika na lang si BP Inday Sara at si Boy Bangag, mga ka-PL? Nagtatanong lang po. Kasi ito, si Smugs, ipinapakita niya na kung ano ang turing niya sa pangalawang Pangulo. Una, nung inisnab niya, hindi niya kinamaya noon. Dumadalo si Inday Sara sa departure speech ni Boy Bangag. Nagtatawanan naman sila. Para sila naghaharutan ng saya-saya nila. Nitong huli, nitinginan. Oy, kamusta? Ni Malka, walang gano'n. Walang gano'n Basta kayo umupo, nakatayo, umupo lang silang dalawa. Pagkatapos, ayun, hinatid na ni BP Sara si Boy Bangag at hindi niya man lang nilapitan. Napanood yun naman siguro yung video, di ba? Tama ba ang naging Astan Smugs? At tama ba na ganitong ugali ang ipapakita niya sa atin? Abay, nakakawalang galang ho ito para sa kanya. Ginagalang pa man din siya. Ngayon, ng mga patuloy na nagiging tanga sa kanila, yung mga vlogger, ilabas na natin yan kasi baka napilitan lang yung mga yan na pakisamahan sila o maghimod wetback sa kanila kasi may natatanggap di umano buwan-buwan. Pero etong mga kababayan natin na bumoto lang kay Boy Bangag at patuloy pa rin na nagiging tanga. Kung makita itong inaasta niya, ano na lang kaya ang iisipin? Uulitin ko po, matagal na po akong nag-withdraw ng suporta ko kay Boy Bangag. Pero, kung ako, halimbawa lang, kung ako patuloy pang sumusuporta sa mister niyang Pangulo ngayon ng bansa, ang mararamdaman ko dito sa ginawa niya, masasabi ko, napakabastos niya. No? Kayo ho, ano po masasabi ninyo mga ka-PL? Hindi maganda ang ginawa niya. Binastos niya ang mga media at hindi niya malang kayang sagutin yung napakasimpleng katanungan lang. Yun lang. Yun lang po ang opinion ko at ang nakikita ko sa kanya. Kaya ngayon, mas lalo ko pong napapatunayan na ang Uniteam, bagamat sinasabi ho nila na buo pa, sinasabi ni Boy Bangag, sinasabi din ni BP Sara, pero para sa akin ho, wag ho tayong magbulag-bulagan. Wala na. Etong babaeng ito, siya ang lalong sisira sa pagkapangulo ni Boy Bangag. Hindi mismo siya, kundi etong babaeng ito. Yan. Kaya, mas nabuo po ang aking, alam nyo, yung haka-haka lang noon, na baka hawak lang sa liig si Boy Bangag. Ngayon,
dahil sa mga pag-uugaling ipinapakita niya, totoo siguro, no? Na hawak nga itong Pangulo, itong kanyang asawa, at under disaya. Kayo ho, ano masasabi ninyo mga ka-PL? Paki-comment lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.